There is no one like our God. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. And welcome to our international worship service sa ating mga kapatid sa ibang bahagi ng bansa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At sa pagkapatuloy ng ating Team Freedom, Kalayaan, ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isang mahalagang mensahe na pinamagatan ko pong being an enthusiastic Christian, ang pagiging masigasig na Kristiyano. Ito po yung mensahe ko po sa inyo ngayon. And dito sa aklat po ng Galatia, chapter 1, verse 11 to 24, ay ibabahagi ko sa inyo po ang mensahe po nito sa sulat ni Apostle Pablo sa aklat ng Galatia. Sabi niya dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko hindi katha ng tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namumuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin sa relihiyon ng mga Hudyo na higitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid na sa kaugalian ng aming mga ninuno. Hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili ako bago po ako ay pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ng Kanyang anak upang ipahangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinumang tao. Hindi ako napunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga alagad apostol na nauna sa akin. Salit, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 12 araw kami magkasama. 15 araw kami magkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng mga isinuri ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at sa Sicilia, hindi pa ako kilala roon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umusik sa akin ay nangangaral na ngayon sa pananampalatayang dati sinikap ninyong wasakin. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ito po yung mabuting balita. Sa verse na ibinagi ko sa inyo, inais kong ibahagi ang 4 na mahalagang bagay na kailangan natin gawin upang tayo maging ganap na masigasig sa buhay nating Kristiyano. 4 na kailangan isagawa para maging isang masigasig na Kristiyano. Una, tandaan na ang Ebanghelyo ay revelasyon ng Diyos. Ito ay kapahayagan ng Diyos. Hindi po galing ito sa tao. Kaya hindi po dapat magkaroon tayo ng doubt na kagaya ni Eva na nagkaroon ng doubt, na-impluensyahan at na-deceive at sa gayon, natalo po siya ng kaaway. Ikalawa, umasa sa kapangyarihan ng pagbabago ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, ang Gospel po ay may kakayahan na baguhin po tayo. Dahil ni Apostle Pablo, dati siyang umuusig, sarado, sobrang ganun po siya ka-dedicate do sa kanyang relihiyon.
Pero nakita po niya na ang pagkilos ng Diyos sa kanya, siya po ay nabago sa halip na siya po ay umuusig, siya po ay naging tagapangaral. So, nakita natin ang mga imposibleng bagay. Kaya kung may mga problema kayo, para hindi nakita niya na parang ganun pa rin ang buhay, hindi na babago. Ito po yung pagkakataon po natin na maunawaan kung paano gagawin natin para mabago ang buhay natin, bago ang buhay ng ating mahal sa buhay, at ganoon din ang buhay ng maraming tao. Ikatlo, pagnilayan ang panawagan ng Ebanghelyo para sa pagkakabuklod. So, atin pong patuloy na i-meditate ang Word of God, na makita natin kung paano tayo pinili at isineparate upang maging Kanya. So, yan po yung banal na Ebanghelyo. May kakayahan po siya na i-separate tayo para sa Kanya. So, we need to make decision. Ika-apat, receive new believers with celebration. Kaya matanggap po natin ang mga bagong mananampalataya, may kagalakan sa ating puso. Kagaya ni Apostol Pablo. So, ganun po siya tinanggap. Bagaman siya po dati ay persecutor, siya po dati, sabihin natin masama ugali. Pero sa kabila ng lahat na yun, binago siya ng salita ng Diyos at masaya po siyang tinanggap. Ganun din po sa ating mga kapatid, kaibigan. Ano man po ang kanyang nakaraan, ano man po ang kanyang history, forget the past. Matanggap po natin sila bilang isang tunay na kapatid sa Panginoon. So ngayon ay, ito yung apat na bagay na tatalakayin ko sa inyo. Ang pagiging masigasig na Kristiyano ay, ito po yung goal po natin. Ang isang dahilan bakit ang isang tao ay hindi maging masigasig sa buhay Kristiyano niya ay dahil meron siyang doubt, pag-aalinlangan. Yun lang ang isang bagay na makakahadlang sa ating pagiging masigasig. Kagaya ni Eva. Si Eva po at si Adan, dumating sa time na buhay nila na sa chapter 3 ng Genesis, ang evil ay meron pong estratehiya. Una, i-influensyahan niya tayo. Ikalawa, upang ma-deceive. So, ang ginawa niya, binigyan niya ng doubt sa puso ni Eva. At ang sabi niya, in chapter 3 ng Genesis, sabi doon, now the serpent was more crafty than any of the wild animals. So, napakagaling. Magaling po siya. Hindi po siya bobo. And God had made. Ito yung ginawa po ng Diyos sa kanya. And sinabi niya sa babae, totoo ba na sinabi ng Diyos na you may not eat from the tree of the garden? So, may attack po sa kanya. Dahil hindi po niya suot ang tinatawag po nating shield of faith. Dumating po yung flaring darts of the enemy. Yung po yung mga isinuso ng kaaway. So, in-entertain niya. So, ang nangyari, and sabi ng babae, the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Pwede namin kainin. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So, anong po naman niya? So, anong sabi ng devil? You will not certainly die. Sabi niya, the serpent said. So kapag hindi po tayo malalim ang ating pundasyon, ang ating pong pananampalataya, which is a shield of faith, dito po papasok yung tinatawag na doubt. At pag nagkaroon ng doubt, hindi tayo nagiging masigasig dahil totoo ba ang Word of God? So kaya ang nangyari, dito sumagot ang babae, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God. So, yun po yung ipinalik niya. Mabubuksan ang iyong mata at ikay maging kagaya ng Diyos. So, pumasok sa kanya po yung tinatawag po natin na pride. Magiging kagaya ako ng Diyos. So, natalo siya. So, malalaman mo good and evil. So, in verse 6, when the woman saw that the fruit of the trees was good for food and pleasing to the eye
and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate. No, eto na po yun. So, nagkaroon siya ng doubt. So, ibig sabihin, ang pagiging masigasig na Kristiyano, kailangan walang doubt. Kagaya po sa Bible, nakapasin niyo po, maraming pangako, I will never leave you nor forsake you. Totoo po yun. Hindi kita iiwan, ipapabayaan mo. Tinatanggap po natin. God will provide. God will heal. Hey, about doon po sa sinasabi niya na sa atin kung anong gagawin po natin. I will open up the windows of heaven and pour out so much blessing if you will become faithful. Kung faithful po tayo. So, pag tayo may doubt, so hindi tayo magiging masigasig na isang Kristiyano. Sabi ng ating Panginoon Kristo, my Father is faithful and my word is true. Anong sabi po ng Aklatan Hebrew? Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, nagganap po ang sabi niyon sa Genesis chapter 2. So, huwag mo kakainin ang bunga ng punong kahoy nito sapagkat sigurado ikay mamamatay. Totoo po yun. So, may dumating naman po ang manliling lang. So, kaya napakahalaga sa ating mga Kristiyano na meron kang faith. Ang faith na kukuha po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ang unang bagay po na kailangan maunawaan po natin ay maalis po yung ating doubt at makita po natin kung gaano po katotoo ang salita ng Diyos. So, maunawaan po natin ito. Ito ibinibigay po rin sa ang apat na bagay na ito ibabahagi ko sa inyo. Una, alalahanin po natin na ang salita ng Diyos. Tandaan natin na ang Ebanghelyo ay revelasyon ng Diyos. Yun po yung unang bagay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinangaral ko hindi kathang ng tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag sa akin. Ito po yung unang-unang word na sinabi niya upang hindi mawala ang ating pananampalataya at magkaroon tayo at hindi tayo magkaroon ng doubt. Yun po yung isang kalaban natin na kapag hindi ka regular, na hindi ka consistent, hindi tayo committed, so marami pong malalagay sa ating isip at madidisip tayo gaya ni Eva. Kaya napakahalagang maunawaan po natin at napakahalaga po na lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos at lagi natin kausapin ng Diyos. Lagi tayong dapat may time sa Kanya upang mabuild po yung tinatawag po na armor of God. Complete, hindi po, ang armor of God dapat kompleto po. Shield of faith. Girdle of truth. You will know the truth and the truth will set you free. Yes, pinalaya tayo. Pero kailangan alagaan po natin yung ating kalayaan. Si Apostle Pablo yan po ang unang-unang sinabi. And ito po yung ating kakayahan na maka-earn ng relationship sa Kanya. So, talk to Him, read the Word of God. Tayo po iniligtas. Sabi niya, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa akin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, yun po yung sinasabi ng Diyos po sa atin na totoo po. Kung totoong tayo po naligtas, kung nananampalatayang tayo ligtas, manampalataya din tayo na lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Hindi po isang bahagi lang, kundi ikalawang bahagi lang, kundi lahat po. Sapagkat sinasabi po na aklat po ng Timothy na ang salita po ng Diyos ay kinasihan niya. Magagamit sa pagtuturo, pagkukorek, at magiging guide po sa atin upang tayo mag-i-equip. So napakahalaga po na maunawaan natin ang unang bagay. Alalahan natin, tandaan natin na ang salita ng Diyos ay hindi po galing sa tao. Kaya last na i-share ko sa inyo is believe on the author of the Bible. Believe on the author. Sino ba ang sumulat nito? Kaya si Apostle Pablo, he revealed himself kung sino siya. Ako ay lingkod ng Diyos. Yun po yung sinasabi po. So, ang ibig sabihin na revelation, ito po ay word of God on the message from God. So, ito po yung inilalagay po sa puso po ng mga taong sumulat nito at kailangan ito'y
maging malalim po sa atin. At kung tayo magkakaroon ng doubt, pareho magaganap sa atin sa buhay ni Eva na na-deceive. Pagkatapos na-deceive, nagkaroon po ng takot. And dahil nagkaroon ng takot, nagkaroon ng trouble sa kanyang buhay. At hanggang ngayon, ito po yung nakalaking problema. And then, sa aklat ng 2 Peter, sinabi niya to verse 1 to 21, sapagkat ang pagkapahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kahalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Ibig sinulat po ito, ang mga tao po ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Dahil Apostol Pablo, hindi po niya akalain na itong kanyang personal na sulat sa mga taga-Galatia, sa Corinthian, personal po yung sulat, pero siya po yung ng Holy Spirit na naging bahagi ito ng Biblia. So nakita po natin at hindi lang po doon siya makikita natin na totoo yung pong kanya pong ginawa ay isang buhay na totoo. Sabi niya, follow me as I follow Christ. I am now crucified with Christ. Nevertheless, I live, not I, but Christ will live in me. At yung pong isang palatandaan ng isang masigasig na Kristiyano, hindi siya takot mamatay. Hanggang po siyang mamatay, gano'n siya, to die is gain, and to live is in Christ. So, yun po yung unang bagay. So, para maging masigasig tayo na Christian, alalahanin natin na ang salita ng Diyos ay, tandaan natin ng Diyos ay kapahayagan mula sa Kanya, hindi po ito galing sa tao. So, ikalawa, ang umasa sa kapangyarihan ng pagbabago ng Ebanghelyo. So, ang nagiging problema po ng marami ay Christian, pero nahihirapan silang mabago. Bakit ako Christian? Bakit paulit-ulit na lang? Pagod ka na ba na sa iyong buhay Kristiyano, paulit-ulit na lang ang buhay? Kaya nga po, sinasabi namin na ito yung pagkakataon na kung pagod ka na ganun pa rin ang buhay mo, paulit-ulit lamang, at hindi ka maging masigasig. Ito yung time para maunawaan mo, bakit kaya ako hindi masigasig? Bakit hindi ako walang desire sa puso ko na maghayag ng salita ng Diyos upang totoo? Dahil ang isang dahilan ay meron tayong doubt. Kapag tayo nagkaroon ng doubt, wala po. Huwag aasa ang sino man natatanggap ng kahit ano pang makusay pabago-bago ng isip. Yan po yung sinabi po ni aklat ng James. Sapagkat siya nga dinuuna may doubt. Pero ninyo, kapatid niya mismo, ang hinanap po niya yung patotoo. The only time na siya po inanampalataya ay nung muling mabuhay, ay totoo talaga to. So, napakahalaga na tayo magpatotoo sa lahat ng buong mundo. Kaya ang sabi ng Diyos sa atin, Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes, and you will be my witness from Jerusalem, Samaria, Judea, and the outermost of the earth. Ang pagiging witness po natin is natural. Kapag tayo ay buong pananampalataya, pag tayo suot natin ang full armor of God, hindi tayo kailan pa man madigisig. Hindi kailan man tayo matatakot at hindi tayo kailan pa man magkakaroon po ng doubt sa ating buhay. So, magkakaroon po, at yan po ang naganap sa aklat po ng Genesis. Ngayon, si Apostol Pablo, ano po ang pagkakasabi niya? Balikan po natin yung verse sa chapter 1 verse 13 to 14. So, balikan po natin ang verse Sabi niya nito, hindi kaila sa inyo kung paano ako nabuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inuusik ng iglesia ng Diyos at sinisikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nakikita ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaug-augulang aking nakita niyo po, sarado, kandado, lahat. Alam niyo po ba yung itong Judaism? Sobra po sila, napakalalim po ng kanilang ang ugat. Pero gano'n ang kalalim, ang salita ng Diyos ay binago siya. Yun po yung isang, mari sabihin natin na napakasama na ng ugali natin, nahihirapan tayong mabago ang ating ugali, ang ating kinagisnan, pero umasa ka sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Si Apostol Pablo,
sobrang nag-aral. Matalino siya. Siya is a young Pharisee at napakahirap baguhin. Mukhang imposible. Kaya kapatid, kaibigan, kung nakita mo na mukhang imposible mabago or mabago ang pananaw na iyong kapatid, kaibigan, ito ang tandaan po natin. Umasa sa kapangyarihan ng pagbabago ng ibang. Si Apostol Pablo, persecute. Kasama nga po siya sa pagpatay po sa ilang mga lingkod ng Diyos kay Stephen. Pero paano siya nabago? Sabi niya dito sa aklat po ng Acts chapter 26 verse 10, isa rin ako sa mga kumatol ng kamatayan sa kanila. Nakita niyo? Yung kanyang personal testimony, yung po yung sinasabi, lock up many of the saints in prison, sabi niya, on the authority of the chief priest. So, pinakulong niya ang marami po na mga Kristiyano dahil sa kanyang pagsulot sa kanya pong reliyon. Pero nakita niya at naunawaan niya kung gaano po kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi niya, higit ako sa magkasing edad ko. Talagang ako'y dedicated. But by the power of the gospel of Christ, and the most difficult, rude religious person, you may know can be transformed into devoted believer. Ito po yung bagay na ipinapaunawa po natin. Kahit sino pong napakahirap baguhin, religious person na kilala nyo, ay kaya po nga baguhin ng salita ng Diyos. The same Jesus who changed Paul, ang say Jesus na bumago sa buhay ni Apostle Paul, okay, ay kaya ding baguhin ang mga taong nawalay na kilala po natin. Ito po sabi na aklat po ng Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung sino si Jesus Kristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Siya po yung forever. Kung sabihin, totoo may forever. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Totoo pong may BFF. Ang ating Panginoon Kristo po ang BFF po natin. So, yun yung ikalo. So, umasa. Tandaan natin na tayo po ay magtiwala sa kakayahan ng salita ng Diyos na magbago. Kaya niyang baguhin po. At marami nga pong patotoo. Marami sa inyo po ngayon na binago ng salita ng Diyos, pero magpatotoo ka, yan ang iniintay na sanlibutan. Now, you have power. Maring una kang, ang reason bakit hindi tayo nagkaputo, dahil may doubt. Kapatid, yun po yung number one preparation ng devil para tayo talunin yung doubt, influence. So, madideceive tayo, gaya ni Eva na na-deceive. So, that is the strategy of the devil hanggang sa ma-discourage. Now, so, upang tayo maging masigasig na isang Kristiyano, tandaan natin, ang gospel po, ang banal na salita ng Diyos ay kapahayagan galing sa Diyos. So, ikalawa, umasa tayo sa kakayahan ng salita ng Diyos na tayo baguhin. So, rely on gospel, the power of transformation. So, meron pong kakayahan siya na baguhin tayo. So, ikatlo, okay, sa Tagalog po, tingnan po natin ano. Pagnilayan ang panawagan ng Ebanghelyo para sa pagbubuklod. So, tayo ay pinili ng Diyos. Okay? So, reflect on the gospel call for separation. Tayo pinili ng Diyos at hindi lang pinili, kundi tayo isineperate. Maaring sa ating buhay ay marami kang problemang nadaanan. Hindi mo alam na siniseparate ka pala. Maaring mapapansin sa iyong paglaki, bakit ganito ako? Bakit ako mahirap? Bakit ako ganito? So all things work together for good. All, sabi ng Diyos, my plan for you is not to harm you, but to prosper you and to give you hope and future. Mga minamahal kong magulang kong kapatid, kung sa ating buhay ay nahihirapan tayo na baguhin, nahihirapan tayo maging isang masigasig na Kristiyano, meditate the Word of God. Pagnilayan po natin, ano nga ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? At ano nga ba yung patotoo ng mga nauna po sa atin? Si Apostle Pablo is not
Hindi lang siya na-transform, hindi lang siya nabago, but siya po isineperate para to preach the gospel. Isineperate siya, kagaya mo, kagaya ko, no? Ano ang sabi po niya? Verse 15. And verse 15, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. So, napakaganda po nito, no? So, tayo pala ay pinili ng Diyos bago tayo pinanganak. Bakit yung iba ay hindi pinili? Lahat po tayo pinili. Hindi lang po sila narinig, hindi lang po nila narinig ang panawagan ng Diyos. Bakit hindi narinig? Kakaunti po ang naghahayag at ang iba ay may doubt na ipahayag, natatakot na ipatotoo ang ating Panginoon Kristo, pero tayo po lahat ay pinili. For God so loved the world. Hindi po, lahat po ay pinili. Kaya lang kakaunti po, many are called, but few are chosen. Why? Kasi nga, nagkakaroon ng doubt, kahit nga po Kristiyano na, nagkakaroon pa rin ng doubt. Bakit ka may doubt? Bakit yung ibang bahagi ng Biblia sabi mo, God will provide? Naniniwala tayo doon. God will heal. God will answer my prayer. Naniniwala tayo. Bakit yung iba hindi natin paniniwalaan? Dahil hindi po natin kayang gawin. Yes, totoo po. Hindi natin kayang gawin. Pero ang Banal Espiritu Santo ay isa sa atin upang magawa natin. Kaya po hindi sapat na tayo maligtas po lamang. Kailangan tayo ay mapuspos ng Banal na Espiritu Santo. At hindi lang yun. At sa pakikipaglaban nating spiritual, alam niyo po ba, akala po natin ay yung pong doubt, yung fear, yung pong deception, yung po lahat ay spiritual. Spiritual yan. Pumapasok po sa ating isipan, pumapasok sa ating puso, nagkakaroon ng fear, ng takot, nagkakaroon po ng discouragement. Those are spiritual. Paano ito lalabanan? Wear the full armor of God. Kailangan alam mo yung totoo. Maging matatag po tayo at maging mapagsuri at lagi po nating i-meditate ang Word of God. Sabi, meditate the Word of God day and night. Sa gayon matupad mo ang nakasulat doon. Sa gayon giginhawak at magtatagumpay. Bakit sabi niya, pray without ceasing? Kausapin natin lagi siya. Alin niyo kapag tayo po ay merong kaibigan, meron tayong kapatid na hindi natin nakakausap, hindi na sumusulat po sa atin, nagkakaroon ng doubt po yung relasyon natin sa kanila. Bakit hindi ko nakakausap, hindi nasulat, hindi nagte-text. So, ganoon din po ang isang Christian na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi nananalangin. Kaya sa ating pong pagsilang bilang isang Kristiyano, nandun po yung lahat na kailangan natin. Spiritual food, spiritual bread, spiritual family, napakahalagang maunawaan po natin ang mga bagay nito. Si Apostle Paul, hindi po siya, alam po niya, naunawaan niya yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Maaaring sabihin, ako tinawag ka. Yes, tinawag ka. May doubt ka lang kung bakit ayaw mong maniwala. So, you need to work. Personally, ako po ay tinawag ng Diyos at the age of 22. Pero dahil doon, hindi po ganun kalalim ang aking pananampalataya sapagkat hindi ko ganun kalalim ang pagkaalam ko sa salita ng Diyos. Hindi po ako ganun kasigasig magbasa. So, inintay po ako ng Diyos for 10 years. And 10 years, I spend my time reading the Word of God, reading and reading the Word of God, hanggang sa nabuild po yung pananampalataya, andun po yung shield of faith, andun po yung helmet of salvation, andun po yung tinatawag po ng righteousness, andun po yung shoes of proclaiming the gospel of peace, and I have a sword of the Spirit. And finally, meron po, ako po natutong manalangin. Dahil doon, nakita ko ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Tayo po lahat ay tinawag, kaya lang, hindi natin alam. Yun po yung totoo. Sabi po dito sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Kapatid, kaibigan, my plan for you is not to harm you, but to prosper you, to give you hope and future. Hindi lang natin alam dahil hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. My personal testimony, 10 taon pong naging ang Diyos sa akin. I spend time meditating and reading the Word of God hanggang sa dumating ang time na in-equip niya po ako para iwanan ko po ang aking trabaho at ako'y maglingkod sa Kanya. Sa ngayon, mahigit na pong 20 taon,
ako pong naglilingkod sa Kanya at nakita ko pong totoo ang pangako ng Diyos. Faith. Nabuhay po ako by faith sa mahabang panahon. And ito po yung may personal na testimony. Hindi po ito yung pangarap ko sa buhay ko. But God's plan is better than my plan. And greater is He that is in me than he that is in the world. Ang sekreto lang po, kilala ko kung sino ang aking Diyos. I know what I believe and I know whom I have believed. But wala akong doubt. Maraming mga pagkakataon na narito po ko sa Amerika na hindi totoo ang Diyos mo, God will not provide, sa kakukuha ng pagkain ng pamilya mo, paano bububuhayin to. But nangako ang Diyos, I am the great provider. I will be with you. At yun po yung patotoo ko sa inyo. Sa mahabang panahon, nakita ko po na ang salita ng Diyos ay totoo. So, iyan po yung my personal testimony at maging sa buhay ni Apostle Pablo, hindi po ako natatakot mamatay. To die is gain and to live is in Christ. Marami pagkakataon po sa buhay ko na halos mamatay din po ako sa hirap, sa pagod, sa dami ng problema. And then physically, pero isang dinalangin ko nung ako'y nakaramdam ng physical na sakit. Ang sabi ko, dakilang Ama, pagalingin mo ako. Kapag ako'y pinagaling mo, pakikinabangan mo pa ako. And it's happy, gumawa ng himala ang Diyos. Nakarecover po ako. And then, hindi na po ako takot mamatay sapagkat to die is gain and to live is in Christ. So, ganun din po ang buhay ni Apostle Pablo. And ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Ito po yung sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14. So, hindi po sapat na inireveal ng ating Panginoon Kristo kung sino siya sa atin. Kailangan ma-reveal din po siya sa pamamagitan natin. Okay? Hindi lang sapat na ma-reveal siya sa atin. Kailangan ma-reveal po natin siya sa pamamagitan ng ating buhay. Sa pamamagitan ng ating patotoo, you will receive power when the Holy Spirit comes. And you will be my witness. So, kailangan tayo po ay maging buhay na patotoo sa buong mundo upang maraming makakilala sa Kanya. Bakit di natin ito nagagawa? Sapagkat mayroong doubt. Kung walang doubt, sisigaran ko sa inyo po, lahat na nakasulat sa Bible magaganap sa atin. Lahat ng pangako niya magaganap sa atin. Only by faith. Huwag aasa ang sino man na pabago-bago ang isip. Yung po yung sinasabi, hindi totoo ang Bible. Alam nyo, kaya hindi totoo, may doubt ka. Yung po yung strategy ng kaaway. Magkakaroon po tayo ng panghihina ng loob, discouragement. Kaya ang tao kaya bakit nadi-discourage siya? Bakit? Hindi siya naging masigasig na Christian. Bakit? Ay baka hindi totoo. Kung hindi totoo po ang Malaki chapter 3:10, ay matagal na po wala ang churches. Dumating ang time sa buhay po ng mga Israelita na nagkaroon sila ng doubt. Wala nang pumunta sa church, wala na nagbigay ng tithes, wala na nagbigay ng offering, so nawala na rin po yung lingkod ng Diyos. Alam po natin, marami pong lingkod ng Diyos. Bakit sila nawala? Kasi nga po, nawala na po yung mga faithful. So dahil doon, nanahimik ang Diyos at hinintay niya ating Panginoon Kristo na willing magbigay ng buhay. So sa mga minamahal kong magulang at kapatid, yun po yung mensahe po ng Diyos na kailangan maging masigasig tayo sa ating buhay Kristiyano upang maipakilala siya at hindi takot tayong mamatay. Dahil nananampalataya na bagaman tayong mamatay, muli tayong bubuhay niya. So, ito po yung mensahe. Upang tayo maging masigasig na Kristiyano, tandaan natin ang salita ng Diyos ay, ang gospel po ay kapahayagan ng Diyos, hindi galing sa tao. And umasa po tayo, tanda po natin na rely on the gospel's power of transformation. Kung pagod ka na, hirap ka na, huwag kang mag-doubt. Read the Word of God, meditate the Word of God upang matupad natin na nakasalagay doon. Sabihin, giginhawa at magtagumpay. Maginhawa na ba ang buhay mo? Pagod ka na ba? Kapatid, kaibigan, ang isang dahilan bakit hindi maganap yan, meron tayong doubt sa self. Bakit may doubt?
sapagkat hindi regular natin binabasa ang salita ng Diyos, hindi tayo regular natin ng Bible study, hindi tayo nagiging malalim at hindi tayo committed sa ating lahat. Kung isang sample, kung tayo po'y committed sa ating mga trabaho, maaga kang gumising, very dedicated ka sa trabaho mo, promotion, mabilis. At saka, aasa ka na laging may blessing. Sino ba mas tapat? Ang Diyos o ang employer mo? Tandaan po natin, ang Diyos ay tapat. Huwag tayong magkaroon ng doubt at sigurado po sa inyo, lahat ng pangako niya'y magaganap po sa atin. You can turn that spiritual blessing into reality. So, iyan po yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Kaya pong matransform ang ating buhay at maging buhay ng kahit sino pa man na kilala po natin. So, reflect on God's gospel's call for separation. Tayo, pag nag-umpisa po, kailan tayo masiseparate? Masiseparate lang tayo kapag tinanggap natin siya at doon siya mag-work sa ating buhay. Si Apostle Pablo ay nag-umpisang baguhin ng Diyos, hindi po ng tao. Dahil he revealed himself kay Paul. At si Paul po, sumunod. At ang nagturo po sa kanya ay walang iba kundi ang Diyos. Personal po siya na natuto sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Yan po yung napakaganda. Sa ika-4 ay tumanggap na mga bagong mananampalataya na may pagdiriwang. Napakahalaga nito, no? Si Apostol Pablo sabi niya, hindi ako sumagbuli sa sinumang tao. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makapagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta ako dito sa ilang lugar sa Syria, sa Sicilia, hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusik sa akin ay nangangaral na ngayon ng sampanampalatayang dating sinikap niyang wasakin. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. So yun po yung mabuting ginagawa po ng mga mananampalataya na kapag mayroong bagong mananampalataya, magdiriwang sila. It's a mystery in our church. Kapag mayroon po mga bagong mga mananampalataya, masaya po tayo. Wina-welcome po natin. Kahit saan pa siya, kahit sino pa siya, God is no respecter of person. Yan ni Apostle Paul. Parang natatakot sila na tanggap dahil dati biruin nyo, dating persecutor. Ngayon, sasabi Kristiyano, pero nakita nyo po kung paano siya tinanggap. Nag-celebrate sila sapagkat ang tao to dati persecutor. He was lost, but now I am found. So, napakaganda po yung sinasabi, I did not. So, kaya po yung sinasabi, si Apostle Paul po ay hindi directly, siya po ay directly na i-mentor ng Lord. 3 taon. Then saka siya pumunta po si Jerusalem para bisitahin si Cephas o na tinatawag na Peter hindi po siya pumunta si Jerusalem para gumawa ng authorization for his message, but siya po yung naging kaibigan ni Peter and siya po yung leader ng mga apostle doon na binisip niya, bumunta siya bilang isang kaibigan. Okay? And para sabi niya, para ganun niya iwanan or talikudan ang Judaizers, okay? Kailangan po niya ng na approval. Okay? Approval. But hindi po approval ng taong nakita niya, approval ng Diyos. Sabi niya, wala siya nakita sa mga ibang apostol maliban kay James. Si Apostle Paul, hindi po niya personally nakita ang ating but spiritual nangusap po sa kanya. Yung kapatid ng ating Panginoon Kristo, si
si James, hindi po siya nanampalataya nung buhay pa. Kailan siya nanampalataya? Nanampalataya siya nung mayroong testimony, nung siya'y muling mabuhay. Sino ba hindi mananampalataya nun? Maring sa atin ngayon, talaga bang nabuhay ang ating Panginoon Kristo? Kapatid, kaibigan, totoo ang salita ng Diyos. Kung siya po'y patay, wala pong mababago sa atin. Siya'y buhay, narito siya sa atin, kasama natin, and He is with us. So, paano siya naging kasama po natin? Sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo, sa pamagitan ng kanyang salita, na atin nagiging gabay, nagiging ilaw, at kaya niyang baguhin ang buhay po natin kung magbibigay tayo ng time, ito po'y basahin, pagmilay-nilayan, at isagawa. At para magawa natin, kailangan natin ng Holy Spirit. Hindi po natin kaya ito ng tayo lang. Ang banal salita ng Diyos ay may inawa natin kung wala pong gabay ng Banal Espiritu. So, kaya sabi niya dito, ang kanyang nakita lang sa Jerusalem ay si James. Ito po yung kapatid ng ating half-brother ng ating Panginoon Kristo. During his earthly ministry, he did not believe. Hindi po siya naniniwala sa ating Panginoon Kristo. But nakita ninyo po, yung patotoo po niya na resurrection. Nagpatotoo po yung mismong kapatid niya, ang nagsabi na, ang aking kapatid ay muling nabuhay, siya ay Diyos. Kaya, totoo po ang salita ng Diyos. Huwag tayong mag-doubt para tayo maging masigasig na Kristiyano. Sa mga minamahal kong magulong kapatid, at ngayon lang nakarinig ng salitang ito, ito na yung pagkakataon na umasa tayo, magnilay po tayo na ang salita ng Diyos kaya tayong baguhin. Kapatid, kaibigan, kung pagod ka na sa buhay mo, pagod ka na sa mga kasama mo na hindi mabago, at paulit-ulit lang ang buhay, ito yung pagkakataon na simula sa iyo, pwede kang baguhin ng Diyos, tagapin mo lang siya bilang Diyos at tagapagligtas, at pagsisihan po natin ating kasalanan. Sabi niya, kung ipapahig ng ating labi ang ating kasalanan, siya'y tapat at dilinisin. Ang palatandaan na tama ang inyong sinusundan na katuruan, ang ating Diyos ay ating Ama. Kung ang ating Diyos ay hindi ating Ama, mali ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, mali ang iyong napasukan. Pero ang tinuro ng ating Panginoon Kristo, ganito kayo manalangin. Mananalangin tayo sa Diyos, pero ganito, Our Father, who art in heaven, ibig para isang patuto sa inyo na paano ko malalaman kung tama yung tinuturo mo, Pastor, sa amin o hindi. Ito yung lagi kong inuulit na inihayag ng Diyos po sa akin. Lord, paano ba sasabihin ko na ikaw ay totoo? Kung ang iyong Diyos na sinasamba ay yun din ang iyong Ama, tama ka kapatid. Kung ang iyong Diyos na sinasamba ay hindi mo masabing iyong tatay, Ama, mali yan, sinasabi ko ng tahasan sa iyo. At magsariksi ka ng salita ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng doubt. Kapatid mismo ng ating Panginoon Kristo na kasama niya ang nagpapatotoo. At ito po ang natatpuan ni Apostle Paul. Kaya po, ang sino mang tao na bagaman tayo mamatay, tayo muling mabubuhay. I am the resurrection and I am the life. Paano niya nasabi? Siya mismo ay namatay at siya muling nabuhay at hanggang ngayon buhay, kasama po natin. Kapatid, kaibigan, isang panawagan sa mga napapagod na maaaring sa daigdig nito, magiging mahusay ka na dalubhasa or kaya mong makomit ang maraming kayamanan or maka-amplis ka ng maraming mga bagay sa daigdig. Maging ikaw na ang pinakamayaman sa daigdig nito, ikaw na ang pinakamatalino, naabot mo yung karir na gusto mo, nakabili ka ng maraming tahanan, maraming ari-arian, naka-establish ka. Pero kapatid, kaibigan, what a man shall profit if he gain the whole world and lose his own soul? And finally, alam niyo po, sa ngayon, lalo po sa mga may edad na, lagi pong naghahanda po ng libingan. Makakabili ka ng isang napakaganda at mamahaling musuleyo. Makakabili ka ng isang napakagandang libingan at maraming tao makikipaglibing sa'yo. Pero ang tanong, kapatid, sino ba yung ilalagay sa musuleyo? Yung katawan mo na nabubulok. Hindi po yun ang pinaghahandaan po natin. Ang pinaghahandaan po natin yung ating kaluluwa. Ang ating katawan, babalik sa lupa. Ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang ating kaluluwa,
Yun po yung napakahalaga. Sa po haharap sa ating Panginoon Kristo at i-judge. Ang lahat ng ating ginawa, hayag maulihim ipagsusulit natin sa Diyos. Sinabi po na aklat po na Ecclesiastes chapter 12. So kung ganun kapatid kaibigan, ano ba ang mahalaga? Pumunta po tayo dito na hubad, alis tayong hubad. Lahat ng ating accomplishment po dito, iiwan natin. Anong ating madadala? Yung mabuting ginawa po natin sa ating kapwa. Righteousness. Amen. So, kapatid kaibigan, ang bagay na itinihay ko sa inyo upang maging masigasig po tayo na isang Kristiyano. Hindi po isang Kristiyano na pagdating sa church ay nakaupo lang. Sabi po ng Romans sa mga kapatid po na makakakilala, kayo man ay makasama namin sa online, sabi dito sa aklat ng Romans 15 verse 7, kung paano kayo nalugod na tinanggap ni Kristo, tagapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Yan po yung mensahe po ng Diyos para sa atin. And again, sa akin pong pagwawakas ng mensahe na is kung ulitin po sa inyo ang 4 na bagay na kailangan natin gawin upang tayo maging isang masigasig na Kristiyano. 4 na kailangan isagawa upang maging masigasig na Kristiyano. Tandaan na ang Ebanghelyo ay revelasyon ng Diyos. Huwag tayo magkaroon ng doubt. Basahin po natin to. Regular po natin practicein. At lahat po ng nakasulat yan magaganap sa atin. Ikalawa, umasa sa kapangyarihan ng pagbabago ng Ebanghelyo. Kung pagod ka na, are you tired? Ulit-ulit lang ang buhay. Totoo po ang salita ng Diyos. Babaguhin niya po tayo. At kahit sino kaibigan mo, kapatid, na hindi mabago, anong ating gagawin? Sabi na, ipag-pray po natin sila. Alam niyo, wala po makaka-resist pag ang tayo ipinanalangin. Pwedeng, pag may sinabi ka, hindi niya tanggapin. Pero pag tayo nanalangin, hindi siya makatatanggi. Ang Diyos ay itatas ang puso niya. At makakaunawa ng salita. Kaya kung mayroong kapatid, kaibigan ka na gustong mabago ang buhay, ipanalangin po natin. That is the most powerful weapon na ibinigay ng Lord po sa atin. Manalangin tayo na iba-ibang klase ng pananalangin. Lalo tigit kapag tayo po'y dalawa. When to agree in prayer, salbihan. Maghanap tayo ng kaibigan, o ipanalangin natin, siya ay pagod na. Yun po yung the greatest gift na pwede natin ibigay sa mahal sa buhay po natin. And number 3, pagnilayan ang panawagan ng Ebanghelyo para sa pagpupulot. Alam niyo, pag tayo po ay tinanggap natin siya, doon nag-uumpisang ihihiwalay tayo ng Diyos. Ihiwalay po tayo niya. Hindi po set apart for you, my master. Isipin tayo po ipopurify niya. Sabi, purify my heart. So tayo po isa-sanctify, ipipurify para maging kanya. So hindi po tayo, hindi ang Diyos ang gagawa. Kaya ang pagkakataon ito ay huwag mo sasayangin. Sa ika-4, okay, receive the new believers with celebration. Kailangan matanggap po natin ang mga bagong mananampalataya na may galak sa ating puso para sila ay bumalik at matanggap na isang kaibigan sa isang kapamilya. So, ngayon oras nito, mga kapatid kaibigan, kung ikaw ay naimbitahan lang na makapanood nito, maaring pagkatapos nito ay mapanood nito sa YouTube. Kapatid kaibigan, ang pagkakataon nito ay hindi aksidente. Upang baguhin ka. Naganap ito dahil tinawag ka ng Diyos. Kaya kapatid kayo, kung nandito ka, nais mong mabago ang buhay ng mo at ang iyong mga kasama, nakita natin ang patuto ni Apostol Pablo. Handa po natin ating puso. Hayaan natin ang Balisyones bumaba. At tayo, sasamahan ko po kasi isang maikling panalangin. Gawin po natin ito na personal na panalangin na nagmumula sa ating puso. Tayo po patuloy mawit. Sambahin natin ang ating Panginoon.
Minamahal kong magulungkot kapatid, do not let this opportunity pass you by. Ito yung pagkakataon natin na kung pagod ka na, isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin na maranasan natin yung naranasan ni Apostle Pablo. Maring sa oras ito habang umaawit ay nangusap ang Diyos sa'yo. Gusto mong totally mabago at maging masigasig na isang Kristiyano. Alam ko po, maging sa atin sa Pilipinas, ako po isinilang na ang alam ko ay ako'y Kristiyano. Pero nakita ko po na hindi ko pa na napapractice sapagkat wala akong personal na relasyon sa Kanya. Kapatid, ito yung pagkakataon. Kung nais natin magkaroon ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, itaas po natin ating kamay. Sumunod kayo sa isang maikling panalangin. Gawin natin personal na panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y pagod na. Hindi ako naging masigasig na Kristiyano. Wala akong personal na relasyon sa iyo sapagkat ako naging makasalanan. Inaamin ko na ako'y naging makasalanan. Patawarin mo ako sa aking inisip, sinalita, at ginawa simula sa aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Pinatatawad ko din ang lahat ng tao nagkasala sa akin. Kaya na pagkapatawad na ginawa mo sa akin. Patawarin mo din ako na nagkaroon ako ng doubt sa iyong salita. Ngayon, tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay gaya ng patotoo ng iyong kapatid. Amang banal, hayaan mo Diyos na baguhin mo ako sa lahat ng masama kong ugali, maling kinagisnan at masasamang bisyo. Ibaba niyo na po inyong kami. Ako na po ang nanalangin. Dakilang Ama, ang dalangin ko sa iyo, maisulat mo ako ng pangalan sa aklat ng buhay simula sa araw na ito ay patuloy siyang lumugo bilang isang Kristiyano na masigasig upang maipakilala ka sa aming mga sa ating mga mahal sa buhay at kami maging isang buhay na patotoo. Yan ang dalangin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Diyos sa buhay ko'y lumamang, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalayan. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay